I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Yun, at welcome back sa ating YouTube channel guys. Kamusta naman ang mga crayfish dyan? So last na video natin is yung tungkol sa maraming crayfish, no? Nilagay natin dyan. So ngayon, nag-hatch na sila lahat. So ang ating video ngayon, releasing natin sa i-release natin ang ating grayling sa trapalpan, which is wider area. Mas maganda kasi ang growth nila kapag mas malaki. Doon sa last video natin, nilagay natin yung dalawang crayfish sa isang mahabang aquarium na 4 feet by 10 by 10. So dalawa yung kinumbine ko doon. Yun yung in-isolate ko for this video. So lahat yun nag-hatch naman sila, maliban pa yung mga nandiyan sa ating crayfish dati. So wala nang laman ngayon guys. Nano ko lang talaga. Nilagay ko lang diyan for the view. Pinapanood ko kasi sila eh. So meron tayong binidyo na dalawa na binantayan natin. So nag-hatch na sila ngayon, successfully hatch na siya ngayon, at i-release natin siya sa pan. So tara, samahan niyo ako guys. So ayan na nga guys, no. 'Di ba meron tayong in-isolate na dalawa. So yung crayfish doon na nakikita niyo isa kanina sa video na mayroong nandun pa yung graylings niya. Isa yung maliit diyan. Tapos yung medium size, malaki-laki na dyan, yun yung nauna. So, dalawa kasi yun yung crayfish eh. Nauna yung isang linggo yung yung isang crayfish. Then, nung ginawa na natin yung video guys, isa na lang yun nandun na crayfish na may graylings na nakakabit. So, naunang mag-hatch ng 1 week yung isang crayfish na yun. So, trinay ko to dalawang crayfish sa sa tank ko na 4 feet by 10 by 10. Trinay ko siyang gawin. So, nakita ko naman yung result. Mamaya sabihin ko sa inyo kung anong result. So, ito na siya. So, nandyan na yung more than magto 2 weeks old yan. Yung 1 inch na yan. So, nakailang na yan. Molt. Naka-3 na yata yan siya. Magto 2 weeks na yan siya guys. And then yung isang crayfish dyan na may graylings dati, kakapagpag ko lang dyan. So, pinagpag ko na siya. Yung pangalawang graylings ngayon guys, sobrang daming graylings nun. May yung maliliit dyan sa kanya yun. So, dalawang batch yung nandyan, nauna ng 1 week. Yan, laki ng difference nila no, sa 1 week advantage. Ganyang kalaki, tapos yung sumunod na hatch is hindi ata umabot sa kalahati. So, lamang ng times 2 talaga. Hindi lang times 2 eh. Talagang malaki yung naunang week eh. 1 week lang yun guys magtutu I think 1 week and 4 days. Tapos yung pinagpag ko na yung kasama niyang isang crayfish. Ayan na yun yung maliit dyan. So binantayan ko sila dyan. Inaantay kong medyo makahabol ng size yung isang batch. Yung maliliit dyan. Kasi binabantayan ko kung kayang i-occupy niyo yung space. So dinamihan ko talaga ng plants yan guys kasi sila dyan, naglalambara sila dyan, tapos hides na din para maraming matakasan yung maliliit. Yung mga yan nakikita nyo dyan, yan yung first batch na yan. Sa ilalim niya, nandiyan yung maliliit. Doon na sila napupunta. Ayan yung maliit oh. Makikita nyo yung difference yan. Laki ng difference no. Ayan yung first batch, tapos yung nasa left side na maliit na yan. Or doon sa kabila, sa right side meron din sa tabi ng stone. Yan yung isang batch niya, yung kakapagpago lang. Ganyan yung difference ng size nila within one week or 1.5 mga 10 days to 12 yan yung lamang niya. Pansin ko lang sa ganun pa rin guys feeds lang yung pinapakain ko dyan, tsaka yung hornwort na yan. Kasi dinamihan ko talaga yung hornwort kasi magsasabay ako ng
crayfish na hatch. Trial and error ko lang talaga yung ginawa dyan. So, ayan na. Ito na yung guys. I-release ko na yan kasi. Kaya, kinukuha ko na yung mga craylings dyan. Sobrang daming hornwort guys. No? Maganda guys pag maraming hornwort kasi hindi lang nakakatulong sa filtration, oxygen na din. Plus hides na rin sa mga craylings. Hindi na okay kapag malalaki na yung mga 4 inch, 3 inch hornwort nyo. Saglit lang talaga, uubusin nila yan. Kaya ang hornwort ko pang lang talaga. Pang craylings lang talaga. Nag-i-stack ako ng hornwort para lang sa craylings. Yan ko ginagamit yung mga plants. Anyway, kahit anong plants naman aquatics pwede. Kaso ang hornwort ang pinakamabilis na stocks dito sa lugar namin. Dito sa Polomolok, South Cotabato. Tapos sa Jensan. Ayan. Mindanao area pala ako guys ha. Pagka may taga Mindanao dyan na nanonood, pwede kayong kumuha sa akin ng stocks. Marami tayong stocks guys. Pwede tayong mag per kilo. Mga pet grade, meron din tayo mga blue jeans. Ayan, ina-isolate ko. Inuuna ko muna yung plants, guys. Inuuna ko muna. Sine-check ko yan, guys, kung may craylings kasi ang liliit pa talaga ng isang batch na nag-hatch yan. Maliliit pa talaga. Maingat ako dyan. Inaano ko siya. Sine-check ko bawat plants kung meron. Napapansin ko kasi guys, habang tumatagal, nagkakatagpo na sila. So, parang hindi na enough yung space. Imagine dalawang batch sa isang buried is 300 more than Yung unang batch niya nasa 300. Etong second batch ko na, yung pangalawang crayfish, marami yun Hindi lang siya 300. Nakita niyo naman sa video kanina, di ba? Meron pala ako nakuha guys, wala nang swim rate niya o kaya mga claw. Ito yung mga ganito guys, yung pag nagtatagpo. Tapos wala nang natatalo sa labanan nila. Nauubusan sila ng galamay. Yan yung dahilan ba't sila namamatay. Pag naubos talaga yung galamay, wala na silang dahilan para kumain. Mamamatay sila. Kahit maiwan dyan, dalawa guys, mabubuhay yan. Huwag lang maubos. Basta meron lang silang pangdampot. Kasi molting lang naman yung tutubo. So ito na guys. Inubos ko na yung plants kasi nahihirapan akong kumuha ng craylings at ang bibilis nila. Sobrang bibilis nito guys. Hindi nyo ito mahuhuli ng kamay tapos ininet nyo. Buti sana kung yung net nyo isakto sa aquarium. Sa akin hindi kasi. Kaya inuubos ko muna yung mga plants ko dyan. Para mas mabilis kumuha ng mga craylings. Yung sa tanong nga pala ng isa nating subscriber dyan guys. Ang mga plants ko lang dito is hornwort tsaka mga potos. Yun lang yung ginagamit kong aquatic plants. Dati nagkakangkong ako kaso tinabad na ako sa kangkong, nag-hornwort na lang ako. Tsaka yung try natin guys kung mas marami pa akong malalaman na aquatic plants, gagawa natin. Itatry kong gawin yun guys. Pag sa aquatic plants natin. Kaso kasi nakapokus ako dito sa sa progress ng pan ko tsaka mga craylings So ito na, gagamit na ako ng pang-scoop dyan sa mga natitirang dahon-dahon ng hornworts kasi sobrang dami. Yan. Kayo guys, kamusta mga craylings nyo? Share nyo rin yung mga nararanasan nyo, mga mali para malaman din ng iba. Share your blessing ba kumbaga. Kasi lang din naman nagsisimula yung iba. Maraming na-confuse. Ang bigat kaya sa loob ng mamatayan ng crayfish. Mahal-mahal ng crayfish. Magkano yung isa niyan? Diba? Magkano yung isa sa inyo? Sobrang mahal niyan. Ang trio niyan, magkano? 1,000 plus. Tapos may pair pa.
May nagpe-pair pa. May pet grade din tayo niyan. Ang ganda ng pet grade nito guys pag nakita niyo yung mga Clarky. Family pa rin naman sila ng crayfish pero ibang linya lang. Mas mga cute yun. May red, may white, may blue. Then may combi din maroon white. May nakita ko niyan. So ito na guys. Kukunin na natin yung railings. So, sinadya ko yung hides na ganito guys para makuha ko sila ng mabilis. Kasi ang bibilis talaga nito. Kaya ginawa kong ganito na lang, kino-corner ko siya. Ayan. Ayan. Pero kaso, konting nakuha ko dito Nasaan na kaya yung iba? Yung maliliit kasi iniingatan ko kasi sobrang liit pa baka madurog So ayan parang walang laman yung hides ko pero marami yan guys, maniwala kayo, nakailalim dun sa parang putik na yan. Yung parang putik na yan, sama-sama na yan yung yung mga dumi, mga food nila na hindi na nakakain, nandyan din, parang ini-stack lang din nila yan. Magiging ganyan talaga yung kulay ng tubig. Pond man yan or concrete, hindi pwedeng maging malinis yan. Dudumi at dudumi yan gawa nung yung crayfish, ang bilis dumumi. Ang bilis nilang dumumi. Lahat din ng madampot nila, kinakain nila. Anything na makuha nila, kakain nila. Kaya nagdedepende din yung pagkain. Para sa akin napakalaking factor ng pagpapakain kung anong pinapakain mo sa crayfish. Doon dumidepende yung bilis ng laki. At saka syempre malalaman mo rin doon kung maganda ba yung pinapakain mo or slow ba yung growth nila. So ito na, nagtataka na ako, wala na ako makuha. So sinisilip-silip ko. Ayan, sinisilip-silip ko. Yung maliliit guys, nandun sa pinakasulok ng bilog. 'Di ba may bilog 'yan? May ito ayan, pinutusok pa. Yan, diyan pumapasok yung mga tigwa 1 inch na. Pero yung in between niyan ng dalawang PVC o kaya tatlong PVC, yung in between nun, yung center nun, may maliliit doon na crayfish na. Doon ako nagwo-worried na hindi ko na pwedeng ulitin to guys, yung dalawang crayfish. Magkaiba ang hatching date. Tapos hindi ko na siya uulitin. At least dito nalaman ko na. Akala ko kasi okay yung difference ng 1 week lang. Pero malaking difference guys, nakita nyo yung size. So okay pa din naman siya. Kaso lang nakakatakot kasi hindi sila magkakasize. Yan, kagaya niyan, hirap na hirap akong kunin. Kasi magkakaiba ng size. So, nagdadalawang isip na ako dito kung gaganituin ko ba yung pagkuha sa kanila o i-scoopin ko na. So, nag-isip na ako ng isi-siphon ko na lang. Pabababain ko yung tubig tapos i-scoopin ko ng net. Ayan nakikita nyo guys. Pumapalag-palag yung maliliit nandun sa gitna. Kaya hindi ko na binalik yung hides. Ayoko na yung balik kasi baka madaganan yung iba Kasi nag-aalala na ako, nandun talaga sa gitna Ayan maliliit ng kamay. Nakikita nyo guys. So ayan na. Bilisan na natin. Ubusin ko muna yung tubig nito guys kasi para mas mabilis. Mas maliit yung area ng pag-scoop ng tubig. Kasi pag may tubig yan, pag mataas, tumatalon sila pataas sa tubig. Kaya pabababain ko muna. Lagyan ko muna ng plants yung mga railings kasi para may division. So ito na, siniphon ko na yan guys. So bumaba na. Diyan na lalabas yung mga railings na sobrang dami nila. Hindi ko na in-estimate pero more than 500 to. Sobrang dami. Kasi nung bumili ako ng 100 railings, nakita ko kung gaano kadami yung 100 railings So dito nakita ko na marami talaga to. Tapos dalawang batch to Yung batch na na una na malaki, tapos yung maliliit na sobrang dami. Sobrang dami nung maliliit guys
Medyo kinakabahan ako dyan guys kasi yung maliliit baka madiscratch eh. So ito na, nakuha ko na lahat. Nandyan na yung maliliit, hindi na makita yung maliit, diba? So nandyan na sila. Ayan na sila. May mga maliliit dyan guys na hindi lang makita sa sobrang liliit. Ayun oh. Sobrang dami niya maliliit na yan. Natatabunan lang yung malalaki. Kaya binilisan ko na yung pag-transfer sa ano. Sa Trapalpan. Ayan. So, sobrang dami niyan guys. Kaya na bahala mag-estimate. Ito guys, isa sa factor. Ito guys, isa sa factor to kung bakit nilipat ko na sila kasi parang nagiging masikip na talaga yung ano area nila. So ito guys, ito yung paglalagyan nila, which is yung Trapalpan. Yung iba. Na matagal na yan ganyan, prepare ko yan para sa mga krillings. Kagaya nito. Ayan, sobrang dumi na, no? So normal lang yan sa kanila kasi talagang ibang crayfish. Madumihin sila sa area. Kasi kahit anong linis mo dyan, 2 days lang magkakaroon na ng putik. So ayan, gawa nung ano nila, kalkal nila, tapos yung mga pakain hindi nila ganong inuubos pag sobrang dami, kaya konti lang, tapos nai-stack lang din dyan sa baba. Hindi mo sila ma-maintain na malinis, sobrang hirap gawing maging malinis ang pond. So ang gagawin mo na lang is maintain yung clear water, pero goods yan guys, hindi yan siya madumi, sadyang ganyan lang talaga yan. So ayan na guys, ilalagay ko na siya sa ano, sa trapal. Hindi ko na yan inacclimate kasi konektado lahat yan. Yung trapal, yung aquarium, tsaka yung concrete pan ko, konektado lahat yan guys. So rekta na yan dyan, wala ng acclimation. Pero tatandaan nyo guys ha, napaka-importante ng acclimation. Isang factor yan, number 1 yan sa lahat. Pag magta-transfer kayo ng magkaiba yung temperatura ng tubig o kaya galing sa ano, from aquarium, ilalagay nyo sa trapal or bumili kayo, tapos ilalagay nyo sa naka-ready yung ano. Napaka-importante ng acclimation. Guys, dyan nagkakamali yung iba. Sobrang dami yung wrong acclimation. Tandaan nyo lagi kapag bibili kayo ng mga cradings, ang acclimation yung number 1. Nadali din ako niyan dati nung bago. Pagka bumili kayo, yung tubig, ipapantayin nyo yung temperatura, i-acclimate nyo. Kumbaga kung naka-plastic yan, ilagay nyo muna naka-plastic para ma-replicate nyo na yung temperatura ng tubig ng concrete pan. 30 minutes to 1 hour, okay lang yan. Basta 30 minutes nyo guys, sobrang importante nyo. Napaka-critical ng ano na yun, ng stage na yun, yung pag-a-acclimate. So ayan na guys, no, nilagay ko na sila. At masayang-masayan sila. Walang water shock yan guys kasi same temperature. Tignan mo, paglagay ko, mapalag-palag agad sila. Sobrang dami ng maliit dyan guys, hindi makita sa camera. So ang dami ko rin mga ano dyan, PVC. Yung PVC dyan, puro 1 inch. Yung ano, yung tube ng wire, yung orange na yan. Kasi yan ginagamit ko kasi, ano yan, sinker yan guys. Kasi dun sa ibang PVC, yung itim na yan, mulutang yung orange. So, ganyan lang yung setup niya guys, no? Yan. Sa gitna lang yung ano niya, yung bubbles niya. Actually, yan lang talaga yan. So kasi yung tank ko is may mga plants yun. Oxygenated na rin yun. So, kahit ganyan lang, goods na yan sila. So, nilagay ko na dyan, more than 500 na rin yan dyan guys. Soon to be breeder yan. So ayan, yan lang yung may share ko sa inyo guys, no, sa update ko sa video ko dun sa last time. Kasi sobrang daming buried na crayfish, no. So eto na. So actually yung iba dun hatch na. Nauna na dyan. Tapos nailagay ko na sa concrete pan. Tapos nalinis ko ulit, sila naman yung ni-replace ko. Yan, dalawang yan. Yan yung ginawan ko ng video kasi sobrang busy din ng schedule natin guys. Bibiruin mo, buwan-buwan tayo bago maka-update. So, pero hindi ko pa rin kinakalimutan kasi may mga nag-aabang din naman. Nakatulong sa mga sisimula. Kasi, grabe. Ang pag-keep ng crayfish, hindi rin basta-basta. Kahit sabihin mong iwan mo siya. Pabantayan mo din yung yung kondisyon ng tubig, kung mataas na ba yung oxygen level. And then, syempre, ang craylings yung dyan. Yung pinakamahirap i-handle. And then yung buried na ARC natin. So
sa pagkakamali, doon tayo naman natututo. Marami tayong failures, guys. Marami tayong failures, nakikita niyo yan at sinasabi natin sa video. Sinishare ko lang yan kasi para din yan sa atin lahat. So pag kayo may mga tanong, huwag kayo mahiya magtanong, mag-comment kayo guys. Kahit saang lugar yan, kaya nating sagutin yan. Kahit anong lingwahe, huwag naman lingwahe tol, ano lang. Kahit anong tanong regarding sa crayfish. Ba't lingwahe ba yung sinabi ko? Basta, then kung order naman kayo, chat lang kayo guys, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon tayong mga tropa dyan. Susuplayan natin guys. So ayan guys, paano guys? Update natin ulit ha. Sa susunod na video guys, mag-update ulit ako. Yun for today's video guys. Salamat sa panonood at kung umabot kayo sa timeline na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at i-share nyo na rin sa ating kapwa breeder dyan para may idea din sila, or kung may mali man sa ating setup or ginagawa, pwede rin kayo mag-comment. Pag may tanong, PM lang guys. Willing tayo mag-share ng ideas kasi tayo lang din magtutulungan mga kapwa breeders, no? Hindi tayo professional dito pero hobby natin to at kailangan nating i-share din ang ating mga natutunan sa pag-handle ng crayfish. At yun lang guys, abangan nyo ko sa next video at mag-iisip tayo ng bagong topic na pag-uusapan. Hindi ko sure kung magkaano tayo sa plants kasi meron tayong subscriber na nagtatanong tungkol sa mga aquatic plants, no? Kung ano ang magandang ilagay sa sa ating railings. Actually, lang naman ginagamit ko ang hornworts para for the hides. Anything naman na plants na aquatic, pwede. Kasi safe naman siya, pagkain din siya ng mga railings, no? Sobrang dami lang talagang hornwort yun. Kaya yun ang ginawa ko. Tsaka tinatamad ako maglagay ng maraming hides na maliliit. So yun guys, no? Salamat sa panonood. See you next video.